Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 7, 2024. So, ngayon, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoon para sa araw na to, sa oras na to na binigyan na naman ako ng pagkakataon na gamitin niya para mapag-share ng mga Word of God at matuto pa rin dun sa aking tinatalakay ngayon. So, ayun, gusto ko lang rin i-share na si Pastor Russell, yung aking pinapanood, ay inaccept yung aking friend request at siya ay nakachat ko. So, ayun, para sa araw na to, muli nating balikan ang ating last series na tinalakay. At ang series ngayon na tinatalakay natin dahil sila ay magkaugnay. So, yung series na tinatalakay natin ngayon is yung Hope in God Promises. So, yung tinalakay natin last week, yung whole week special na Revisiting the Cross. So, yung kaugnay ng hope, ng promise ng Panginoon sa nakaraan is yung Revisiting the Cross. Yung pag-alala natin 2,000 years ago doon sa naging buhay ng ating Panginoon, paano niya tinubos yung ating mga kasalanan. So, ngayon, dahil doon sa pagtubos niya, is nangako ang Panginoon na siya ay muling babalik para tipunin or isama yung mga Kristiyano or yung mga taong naniniwala sa Kanya sa eternal life. So, ayun, kailangan magkaroon tayo ng hope sa promise ng Panginoon. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw is Mark 5:25-34. So, ano nga ba yung sabi dito? In Tagalog, may isang babae na 12 taong dinudugo at lubang naghihirap na sa maraming manggagamot, nagugol na ang kanyang lahat nang nasa kanya ay hindi siya gumagaling ni konti man, kundi lalo pag lumuha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinabi na kung mahipo ka man lamang ng kanyang damit ay gagaling ako. Kagad nagpinil ang kanya. So, ayun, yung Bible na to is muli lang natin basahin sa atin para lumawak yung ating talakayan. Dumako tayo ngayon sa ating unang teaching. Una sa ating teaching, hopeless lead us to God. So, yung kawalan ng pag-asa is naghahatid sa atin dun sa Diyos. So, sa pangalawa, faith is conduit between us and God. Yung pananampalataya natin ay daluyan pala sa pagitan natin at ang Diyos. So, sa last na ating teaching, God's presence is meant to be experienced. Yung presensya ng Diyos ay sinadya upang ating maranasan. So, ating application, do not hope in people and wealth. Yun, huwag tayo umasa doon sa mga tao o sa mga mundo, yung sa kayamanan. Umasa tayo sa ating Panginoon. So, receive an outflow of Christ's power. Yung, tumanggap tayo ng pag-agos ng kapangyarihan ni Kristo sa ating buhay. So, sa last, experiences the reality of God present. Yun, damhin natin. Yun, kailangan ma-experience natin yung katotohanan, kung ano ba yung totoo, para dun sa presensya ng ating Panginoon, kung ano ba yung mga naranasan natin. Siguro sa iba sa atin, marami is hindi natin nakikita or napipil natin, pero hindi natin ito nakikita or na parang nararamdaman na totoo, pero hindi natin alam, kumikilos ang Diyos ng karang di natin alam. Talagang mahal tayo ng Panginoon. So sa ating discussion, how did you experience God recently? So yun, para sa ating sagutan dito, at sa inyong kasagutan, tayo i-comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating Word of God, especially yung kasagutan nyo at natin. So yun lang po para sa araw na to, na may natutunan tayo, and God bless to all.